Hi guys, narito ang unang kabanata ng pagbalik sa nakaraan ng makapangyarihang mandirigma at strategist. Sa napakalawak na street, Ancestral Mountain Range, tumagos ang liwanag ng araw sa pagitan ng mga bundok patungo sa malalim na mga bangin. Sa gilid ng burol sa tabi ng lambak, may natira pang konting yelo. Bagamat patapos na ang tagsibol, hindi pa rin natutunaw ang yelo. Ang lamig dito ay sadyang matagal mawala. Paminsan-minsan ay maririnig ang mga alulong ng mga halimaw. Sa ibabaw ng lambak, nakatayo ang isang napakagandang lungsod. Ang mundo sa labas ng street. Ancestral Mountains. Gayunpaman, matapos ang maraming mapanirang laban, ang lungsod ay muling itinatag ng paulit-ulit. Ang mga batik-batik na pader nito ay nagsisilbing isang hindi matitinag na monumento. Ang lungsod na ito ay tinatawag na Glory City, at ito ay simbolo ng pag-asa para sa sangkatauhan. Holy Orchid Institute, Fighter Apprentice Class. Mahigit 30 estudyante ang nakaupo at naghihintay na makinig sa babaeng guro habang ipinapasa niya ang kanyang kaalaman. Ang mga estudyante ay isang grupo ng Fighter Apprentices. Sila ay mga mag-aaral ng Holy Orchid Institute ng Glory City. Narinig ko na ang bagong guro na si Shen Shu ay isa sa Sacred Family's 3-star silver rank demon spiritualists. May ilang estudyante na mahinang nag-uusap sa kanilang mga sarili. Ang atensyon ng mga estudyante ay nakatuon sa guro. Siya ay may matangkad na pangangatawan, nakasuot ng kulay lilang damit na mahigpit na nakapulupot sa kanyang katawan, na nagpapatingkad sa kanyang medyo malulusog na dibdib. Siya ay may mga mapuputing hita at nakasuot ng mahusay na make-up na nagpapaganda at nagbibigay ng kaaya-ayang hitsura sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kayabangan at kapurihan. Ang Sacred Family ay isa sa 3 pangunahing pamilya ng Glory City. Dahil sa kanyang marangal na pinagmulan, at pagiging 3-star silver rank demon spiritualist, natural lamang na siya ay may dahilan upang maging mapagmataas. Bilang isang 3-star silver rank demon spiritualist, hindi siya karaniwang nagtuturo dito. Pumayag lamang siya dahil ang kanyang pamangkin ay nasa klaseng ito. Ang mga demon spiritualists at fighters ay may 5 ranggo, na kinabibilangan ng bronze, silver, gold, black gold at legend rank. Ang bawat ranggo ay nahahati sa 5 antas, mula 1 star hanggang 5 star. Ang isang demon spiritualist ay higit sa isang fighter. Kami ay isang tunay na marangal na nilalang. Ang isang demon spiritualist ay kayang bumuo ng isang soul realm sa loob ng kanilang dantian. May kakayahan silang pag-isahin ang isang nahuling demonyo sa kanilang soul realm at pagkatapos ay magsanib sa demonyo sa labanan. Nagbibigay ito sa kanila ng walang kapantay na lakas, na higit sa lakas na kayang tapatan ng mga fighters. Itinaas ni Shen Shu ang kanyang baba at nagsalita ng mayabang, tulad ko, ang demonyo ko ay isang Scarlet Flame Fox. Biglang nagbago ng husto ang anyo ni Shen Shu sa kanyang mukha at mga kamay. Ang hugis ng kanyang mukha ay naging mas matalim, pati na rin ang kanyang mga ngipin at mga kuko. Sa huli, lumabas ang isang pulang buntot mula sa kanyang likod. Pagkatapos na pagsanib sa isang demonyo, makokontrol ko ang lakas nito pati na rin ang pagkakaroon ng mga kakayahang may kaugnayan sa apoy. Sa mga demonyo, ang Scarlet Flame Fox ay isang gold rank beast. Nangangahulugan ito na ang pinakamataas na ranggo na aking mararating ay gold rank demon spiritualist. Siyempre, pagkatapos maging gold rank demon spiritualist, maaari kong palitan ito ng mas malakas na demonyo. Nang dumating sa kanyang pagsasanay, ang kapurihan sa mukha ni Shen Shu ay naging mas matindi. Ang mga salita ni Shen Shu ay nagpamangha sa grupo ng mga estudyante. Ang mga gold rank demon spiritualists ay mga nilalang na halos hindi nila maaabot. Habang patuloy na nagtuturo si Shen Shu sa entablado, si Niali ay ang ating bida. Balik tayo sa kwento. Nakaupo sa likod na hilera. Ang kanyang isipan ay nasa isang kalituhan habang ang kanyang kaluluwa ay lumulutang-lutang. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahang iminulat ni Niali ang kanyang mga mata. Hindi siya makapaniwala sa eksenang nasa harapan niya. Nasaan ako? Mahinang tanong ni Niali sa kanyang sarili. Siya ay labis na nagulat nang mapansin niyang ang kanyang mga kamay ay lumiit at ang kanyang balat ay naging mas malambot. Nagsasalita ng walang tigil si Shen Shu sa entablado. Malinaw na naaalala ni Niali na ito ang taon na pumasok siya sa instituto.
Ang gurong nagtuturo ay isang 3-star silver rank demon spiritualist at napakayabang. Dahil sa kanya, hindi nagustuhan ni Lee ang pag-aaral sa loob ng matagal na panahon. Ako'y muling isinilang. Labis na nagulat si Lee. Naalala niyang siya ay napalibutan at inatake ng Sage Emperor at ng 6 na deity rank beasts at namatay sa laban. Parang bumalik ang kanyang kaluluwa sa panahon na siya ay 13 anyos pa lamang. Tumingin si Lee sa gilid at nakita ang mga pamilyar na mukha, sina Lu Piao at Du Zi. Ang mga kapatid na ito na kasama niya sa hirap at ginhawa ay buhay pa, bagamat ang kanilang mga itsura ay medyo bata pa. At siya, tumingin si Lee sa kaliwa. Ilang metro lamang mula sa kanya, isang maganda at walang kapintasang mukha ang pumasok sa kanyang paningin. Ang kanyang pangalan ay Ye Ziyan. Bagamat ang kanyang itsura ay nasa edad na 13 o 14, siya ay mukhang payat at kaakit-akit na may mahabang kulay ubing buhok na umaabot sa kanyang baywang. Mayroon siyang nakaarkong kilay, at isang matalinong kislap ang makikita sa kanyang mga mata. Kapag siya ay ngumiti, may lalim na dimple sa kanyang pisngi. Bagamat siya ay mukhang bata pa, alam ni Lee na kapag siya ay lumaki pa, siya ay magiging lubhang maganda at kaakit-akit. Siya ay nakasuot ng puting sutlang damit na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng di maipaliwanag na kariktan. Sa kanyang nakaraang buhay, si Lee ay may malalim na damdamin para sa kanya mula pa noong siya ay bata. Hindi siya patay. Labis na naantig si Lee na halos siya ay maiyak. Ako nga ba ay bumalik sa nakaraan, totoo ba ito? Hindi ba ito isang panaginip? Tanong ni Lee sa kanyang sarili habang pinipisil ng mahigpit ang kanyang sarili. Ang malinaw na sakit ay nagsabi sa kanya na hindi ito isang panaginip. Bigla niyang naisip ang isang bagay. Ang Temporal Demon Spirit Book. Dapat ito ang Temporal Demon Spirit Book. Ibinaba ni Lee ang kanyang ulo at agad na hinanap ito, ngunit hindi niya ito makita. Hindi makapaniwala si Lee na ang kanyang muling pagkabuhay, itong misteryosong pangyayari na nangyari sa kanya, ay walang kaugnayan sa misteryosong Temporal Demon Spirit Book. Ang may akda ng Temporal Demon Spirit Book na iyon ay hindi kilala. Ito ay isang napaka-misteryosong libro na laging daladala ni Lee. Malinaw niyang naalala na noong nakikipaglaban siya sa Sage Emperor at ang 6 na deity rank beasts, ang kanyang dugo ay lubusang binalot ang libro. Dapat ang Temporal Demon Spirit Book ang nagdala sa kanya pabalik sa panahon ng kanyang 13 anyos na edad, matapos makita ang mga pamilyar na mukha na ito. Napabilang si Nie. Naalala niya noong sinalakay ang Glory City ng mga Snowwind Beasts. Ang tagapagtanggol ng Glory City, si Lord Yemo, isang legend rank demon spiritualist, ay namatay sa labanan kasama ang daan-daang libong tao. Ilang libo lamang ang nakaligtas at tumakas patungong disyerto, silangan ng Street. Ancestral Mountain Range. Sa kanilang pagtakas, isa-isa ring namatay ang mga natitirang survivor sa disyerto. Isang araw, napaligiran sila ng mga halimaw sa disyerto. Nang gabing iyon, sina Lee at Ye Ziyan ay naghanap ng kaginhawaan sa isa't isa. Noong gabing iyon, sa wakas ay niyakap ni Lee ang Diyosa ng kanyang puso. Sa ilalim ng kalangitan, ang pilak na liwanag ng buwan ay naging parang malabong belo. Ang kahangahangang katawan ni Ye Ziyan, na may malakristal na kutis na parang inukit mula sa jade, ay naging tagpo ng kanilang masidhing pagmamahalan. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng Glory City at sa kanilang nakakatakot na pagtakas, hindi sana nakuha ni Lee ang pagmamahal ni Ye Ziyan. Siya ay may napakababang talento at nagmula sa isang humihinang pamilya. Pagkatapos ng gabing iyon, nakasalubong nila ang isa pang grupo ng mga halimaw at upang protektahan si Lee, si Ye Ziyan ay namatay sa kamay ng isa sa mga halimaw. Hindi makakalimutan ni Lee ang sandaling iyon. Matapos niyang maranasan ang mga mapanganib na pag-atake, nakaligtas si Lee at nakalabas ng Endless Desert. Kahit na mababa ang kanyang talento, ang kanyang likas na kakayahan sa pagkaligtas ay nagbigay daan kay Lee na maglakbay sa buong Divine Continent. Nakilala niya ang maraming tao na lumalaban sa mga halimaw. Nakita rin niya ang maraming misteryosong bagay, at syempre ang Temporal Demon Spirit Book. Kung hindi dahil sa libro, hindi sana nakabalik si Lee. Ang misteryosong Temporal Demon Spirit Book na iyon, ang nagbalik sa kanya sa nakaraan. Dinala siya nito sa panahon bago ang pagkawasak ng Glory City. Bago mamatay ang kanyang mga magulang, pamilya,
at mga kapatid sa labanan. Bago mamatay si Yezayan sa pagtakas, simula nang ako'y makabalik, binigyan ako ng mga langit ng isa pang pagkakataon. Hindi ko hahayaan na masira ang Glory City muli. Bulong ni Lee sa kanyang sarili, kasabay ng pagngitngit ng kanyang mga ngipin. Matibay ang kanyang naging desisyon. Bahagya niyang naalala na kakapasok lamang niya sa institusyon ngayong taon at siya ay dapat na 13 taong gulang. Gustong-gusto ni Lee na tumawa ng malakas, nakapagbalik ako, ang saya. Sage Emperor, sa susunod nating pagkikita, papatayin kita, at ipaghihiganti ko ang aking nakaraang buhay. Kung hindi dahil sa pagkawasak ng Glory City, si Lee at si Yezayan ay magmumula sa dalawang magkaibang mundo. Hindi sana posible para sa kanila na magkasama. Si Yezayan ay anak ng City Lord ng Glory City, bukod pa rito ang kanyang lolo ay ang legend-ranked demon spiritualist na si Emo. Si Lee ay nagmula sa isang pamilya na walang kapangyarihan at humihina. Sa gitna ng kanilang pagtakas, nabuo ang kanilang malalim na damdamin para sa isa't isa. Nang pumasok si Yezayan sa paaralan, walang nakakaalam sa klase ng kanyang pagkakakilanlan. Natuklasan lamang ni Lee ang kanyang pagkakakilanlan sa kalaunan. Sa loob ng Glory City, mayroong 3 major families. Ang Divine Family, ang Sacred Family, at ang Snowwind Family. Sila ang kumakatawan sa pinakamataas na kapangyarihan ng Glory City, ang rurok ng mga mararangal na pamilya. Karaniwan, ang City Lord ay pinipili mula sa isa sa 3 pamilyang ito. Pagkatapos ng 3 major families, naroon ang 7 noble families at pagkatapos nila ay ang 12 aristocratic families. Si Lee ay kabilang sa Heavenly Marks family, na huling pumupwesto sa aristocratic families. Kahit na may kaunting katayuan sila, napakalaki ng agwat ng kanilang estado kung ihahambing sa 3 major families at sa 7 noble families. Sa kalagayan ni Lee, ang pagnanais na makasama si Yezayan ay tila imposibleng mangyari, ngunit, sa katatagan ng kalooban ni Lee, mula nang siya ay muling isinilang, mayroon pa bang problema sa lahat ng ito, bagaman ang kanyang pundasyon ay kasalukuyang mahina, sa malawak na kaalaman mula sa kanyang nakaraang buhay, ang pagpapabuti ng kanyang talento ay hindi imposible. Anong niningitian mo, Lee? Tanong ni Lu Piao habang nagtataka siyang nakatingin kay Lee. Nagtataka siya kung nasisiraan na ba ito ng ulo, dahil matagal na itong tumatawa ng mag-isa at nakatitig pa kay Yezayan na may pilyong tingin. Masaya lang. Masaya akong makita ka, mabuting kapatid. Sagot ni Lee habang masiglang niyakap si Lu Piao. Isa itong nakasanayan mula sa kanyang nakaraang buhay. Pagkatapos ng nakakabaliw na yakap ni Lee, galit na inis ni Lu Piao, "Hoy, Lee. Sinong mabuting kapatid mo, bakla ka? Bitawan mo ako agad." Nagpumigla si Lu Piao. Kakapasok pa lang nila sa paaralan at ilang araw pa lang silang magkakilala. Hindi pa sila sapat na malapit para sa ganitong antas ng pagiging malapit. Hindi binitiwan ni Lee ang yakap. Tinitigan niya si Lu Piao ng seryoso at tumawa, "Anuman ang iniisip mo, sa puso ko, palagi kang mabuting kapatid." Siyempre, hindi maaaring sabihin ni Lee kay Lu Piao ang mga pakikipagsapalaran niya sa buhay at kamatayan mula sa kanyang nakaraang buhay. Napatingin si Lu Piao sa mga mata ni Lee at napanganga, saka nasambit, "Kakaiba ka talaga." Gayunpaman, anuman ang mangyari, ang mga sinabi ni Lee kanina ay tumatak sa damdamin ni Lu Piao. Tumingin si Lu Piao kay Lee at sinabi, "Alam kong isa ka sa mga maharlika ng Glory City, pero babalaan kita, huwag kang magkakaroon ng anumang ideya sa babaeng iyon." Ang kanyang pagkakakilanlan ay sobrang misteryoso. Narinig ko na nang sumali siya sa instituto, personal na inayos ng prinsipal ang kanyang dorm. Bahagyang ngumiti si Lee, hindi pa alam ni Lu Piao ang tunay na pagkakakilanlan ni Yezayan na matagal na niyang nalaman. "Siya ang babae ko," pahayag ni Lee, habang nakatingin sa maganda, mahabang buhok na babae na hindi kalayuan. Matatag ang kanyang puso habang iniisip ang gabing iyon ng pagmamahalan. Hindi mapigilan ni Lee ang init sa kanyang dibdib. Biglang naalala ni Lee, siya at si Yezayan ay 13 taong gulang pa lamang. "Zayan, kailan ka ba magiging ganap na maganda at kaakit-akit na babae? Paprotektahan kita at sabay tayong lalago." Hindi kalayuan, naramdaman ni Yezayan ang isang bagay. Lumingon siya at tumingin kay Lee.
Bahagya niyang pinilas ang kanyang noo at naisip na si Lee ay isang mapaglarong maharlika. Mula pa sa simula ng klase, hindi ito magkamayaw sa pagtitig sa kanya. Kung mang-aasar ito sa kanya, hindi niya ito palalampasan. Ayaw ni Isaiah na gamitin ang kanyang katayuan upang makipagkaibigan, ngunit hindi nangangahulugang magpapasailalim siya sa pang-aapi kapag siya ay inaabuso. At dito nagtatapos ang kabanata. Maraming salamat po.